Pa-share naman mga Lodi. At heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Jason Sable, Lodi Romulo Zalda, Lodi Ryzen Pangkoga, Eldoy Jessa Cabando, Lodi Fahad Saidaman, Lodi Edsake Solis, Lodi Sejetsus, Lodi Edsel Gamutan ng Tagum, Lodi Jason Aquino, Lodi Herjon Bello, Lodi Aniceto Olean, Lodi Leo Nilulamakin. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-52 kabanata, sa pagpapatuloy. Isang pavilion ang nakatayo sa gitna ng bayan, maliwanag na naliliwanagan ng mga ilaw sa paligid habang nangingibabaw ang maringgol nitong anyo sa gitna ng mataong gabi. Mula sa loob nito, isang babae ang mahinahong nagsalita, maligayang pagdating, habang ang kanyang tinig ay umalingawngaw sa loob ng maliwanag at tahimik na pavilion. Iyon pala ang ating bida, na tahimik na pumasok sa loob ng pavilion. Sa kabilang banda, maririnig ang babae na nagsasalita sa iba sa loob. Anong ginagawa ninyo, mga giliw? May mga bisita tayong dapat batiin. Agad na tumugon ng ibang babae sa kanya na opo, madam. Nagsalita naman ang ating bida na pinagtatakahan ng madam sa kanyang unahan na nais kong makita si Lady Lujo. Bahagyang napasalubong ang kilay ng madam sa kanyang narinig at tahimik siyang napatingin sa kanya. Tila sinusuri ang kanyang anyo at intensyon bago magbigay ng anumang sagot. At pagkatapos ay nagsalita ang madam, may bahagyang alinlangan sa kanyang boses. Pasensya na talaga. Kailangan mo ng appointment para makita si Lady Lujo, habang nananatiling maingat ang kanyang tingin sa ating bida. Dahan-daang tinanggal ng ating bida ang kanyang salukat, pagkatapos ay malamig ngunit malinaw niyang sinabi, uulitin ko muli. Nais kong makausap ang branch master. Habang seryoso siyang nakatingin sa madam. Makikita ang malawak at payapang kapaligiran, habang umaalingawngaw ang masasayang sigawan ng mga bata sa paligid. Kasabay nito, makikita ang mga paa ng mga bata habang may sumisigaw. Gago ka, dito, sabi ko rito. Iyon pala ay mga batang naglalaro lamang. Sa gitna nila ay isang lalaking nakapiring ang mata, paikot-ikot na inaabot ang hangin habang sinusubukang mahuli ang iba. Habang pilit niyang hinahawakan ang batang babae na umiiwas sa kanya, sinasabi na nasaan kayo, mga ate. Masayang itinuro ng batang babae ang batang nakapiring habang natatawang sumisigaw, Lady Lujo. Halika, tingnan mo ang hardin, umaasta siyang parang maliit na unggoy. Masayang nagsalita si Lady Lujo habang nakatingin sa mga bata, tama na yan. Huwag niyo nang tuksuhin ang nakababata ninyong kapatid, habang may banayad ng ngiti sa kanyang mukha sa gitna ng masayang kaguluhan ng hardin. Habang nakatingin si Lady Lujo sa mga bata, patuloy pa rin silang nagtatawanan at sumisigaw sa batang nakapiring, dito, baliw. Makikita ang masayang mga mukha ng mga bata habang naglalaro sa hardin, ang kanilang mga tawa ay pumapawi sa tahimik ngunit mabigat na kapaligiran. Sa isip ni Lady Lujo, unti-unting sumagi ang mas seryosong pag-unawa na ang mga batang ito ay pawang mga ulila na pinalalaki para sa kinabukasan ng house sect. Kahit lumaki silang magkakasama at malapit sa isa't isa, tadhana na nilang maglingkod sa sekta. Ngunit habang tinitingnan niya ang batang nakapiring sinabi pa niya sa isip na ngunit si John Guan, iba siya. Hindi para sa kanya ang tadhanang ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip, bahagyang napaliit ng tingin si Lady Lujo habang may banayad ng ngiti sa kanyang labi. At sinabi pa ay isip na isinilang siyang may dugong bughaw. Ngunit hindi na siya makabalik sa kanyang angkan dahil sa kanyang abang ina. Kung mayroon sanang taong may mataas na katayuan na maaaring magpatunay para sa kanya. Bigla namang makikita ang isang babae na mabilis na tumatakbo papasok sa hardin. Pagdating niya sa harapan ni Lady Lujo, agad siyang nagsalita, Lady Lujo. Napatingin si Lady Lujo sa babaeng dumating, habang bahagyang naningkit ang kanyang mga mata at ramdam ang pagkaputol ng kanyang katahimikan. Mahinahon ngunit may bigat niyang sabi, habang nakatingin sa madam na pawis pa at halatang nagmamadali na hindi ko ba sinabi sa inyo na huwag akong abalahin ngayong araw? Makikita ang namumutlang mukha ng madam habang kinakabahan siyang napatingin kay Lady Lujo. At sinabi na ano po kasi? Nauutal niyang sabi, halatang hindi agad makabuo ng maayos na paliwanag habang pinipigilan ang kaba. At pag-aalala sa sitwasyon. At pagkatapos, marinig ang sinabi sa kanya ng madam. Agad na tumakbo si Lady Lujo papunta sa ating bida. Habang mabilis siyang naglalakad sa loob,
Malakas niyang sinabi, sarado na ang establishmento para sa araw na ito. Lahat kayo, lisanin ang palapag. Dagdag pa niya na paumanhin po. Hanggang dito na lang ang negosyo ngayong araw. Ibabalik ang bayad sa lahat ng mga panauhin. Habang nagmamadaling naglalakad, dumilim ang ekspresyon ni Lady Lujo. Sa kanyang isip, mabilis niyang nasabi ang Changheo Pavilion ay isa sa mga pinakamahalagang intelligence branch ng HowSec. Kahit sa loob ng sekta, binabantayan ito ng mga bihasang eksperto, kaya't hindi basta-basta ang anumang kaguluhan o panghihimasok dito. Mas lalo siyang nagmadali, dala ang bigat ng sitwasyon habang papalapit sa pinanggagalingan ng problema na sinabi pa sa isip na sino ba talaga ang lalaking ito. Pagkarating niya sa kinaroroonan ng ating bida, agad bumungad kay Lady Lujo ang nakababahalang tanawin. Ang mga tagabantay ng pavilion ay nakahandusay sa lupa, at dumadaing sa sakit habang patuloy na umuungol. Tahimik siyang tumigil, nakatingin sa kanila na nakahiga sa sahig, habang unti-unting lumalalim ang kanyang pag-unawa sa tindi ng nangyaring insidente sa loob ng Changheo Pavilion. Nakatingin sa ibaba si Lady Lujo habang mabigat ang kanyang iniisip. Napasuko niya sila nang hindi pinapatay kahit isa man lang. Sino ba talaga siya? Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang may marinig siyang boses na paumanhin. Nakiusap lang naman ako na makita ang branch master. Pero dahil sinugod nila ako, wala na akong nagawa. Sa sandaling yon, biglang namutla si Lady Lujo at nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Habang unti-unting lumalalim ang pagkilala niya sa bigat ng sitwasyon at kung sino ang maaaring nasa harapan niya. At dahan-daang napatingin si Lady Lujo sa kanyang unahan, habang unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga sa pagdududa at pagkilala. Sa isip niya, sumagi ang matinding pagkabigla na ang boses na yun. Hindi maaari, nakatingin ang ating bida dito na sinasabi na ikinagulat ko na ikaw ang branch master ng HowSec. Dagdag pa niya na matagal-tagal na rin Podyong. Lumipat sila sa isang tahimik na silid, ang katahimikan ay tila bumabalot sa bawat sulok habang humuhupa ang tensyon mula sa naunang pangyayari. May malungkot na tingin ang ating bida habang nakaupo, tila mabigat ang mga iniisip na hindi agad masabi. Tahimik na inilapag ni Lady Lujo o si Podyong at inabot ang isang baso ng alak sa kanya. Maingat at walang imik, habang ang pagitan nilang dalawa ay puno ng mga salitang hindi pa nasasabi at mga alaala na muling bumabalik sa katahimikan ng silid. At pagkatapos sinabi sa kanya nito na nagulat ako. Kaya buhay ka pa pala. Sinabi pa nito sa kanya na sa tingin ko ay wala pa akong nabalitaan tungkol sa pagtakas mo sa pagtugis ng Dongchang. Seryosong napasabi naman ang ating bida na mahusay ang pagkalap mo ng impormasyon. Napapikit na sinabi sa kanya ni Podyong na hindi mo ba alam? Bilang hipag mo, bahagi ako ng HowSec. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na pero tayong dalawa. Naging ganito ba tayo? Kapalagayang loob. Sa narinig, bahagyang natigilan si Lady Lujo. Sa unang pagkakataon sa mahabang katahimikan ng silid, kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha, tila hindi inaasahan ang bigat ng tanong na ibinato sa kanya. Habang nakatingin si Lady Lujo sa kanya, tahimik siyang napaisip na nagbago na siya. Kasabay nito, sumagi sa kanyang alaala ang dating anyo nito, isang tao na noon ay tila walang iniwang iba kundi pagnanasa sa pagpatay at kaguluhan. Ngunit ngayon, iba na ang nakikita niya. Para na itong isang pinatalas na espada, kalmado, kontrolado, at mas mapanganib dahil sa disiplina at katahimikan nito. Habang nakatitig pa rin si Lady Lujo sa kanya, bahagyang nanigas ang kanyang ekspresyon. Sa isip niya, sumagi ang mabigat na tanong, ano bang nangyari sa taong ito? Napalaki ng mata si Lady Lujo sa kanyang narinig na Jiang Maso. Seryosong sinabi pa niya na kailangan ko ng impormasyon para patayin siya. Magkaharap sila na sinabi pa niya dito na, nagtanong na ako sa ibang branch, pero ang sabi nila ang intel tungkol sa Dongchang ay limitado lang sa mga branch master pataas. Kung papatayin ko siya ng mag-isa, kailangan ko ng impormasyon. May bakas ng gulat sa mukha ni Lady Lujo habang hindi niya agad may proseso ang narinig. Sa isip niya, sumagi ang mabigat na pag-aalala, nawawala na ba siya sa sarili? Mas malakas pa ang kapangyarihan ni Jiang Maso kaysa sa emperador mismo. Balak ba talaga niyang paslangin ang pinakamakapangyarihang tao sa imperyo? Dagdag pa niya sa kanyang isip habang may hindi makapaniwalang mukha na ang tingin na yan sa kanyang mga mata. Kaya seryoso nga siya sa pagpatay kay Jiang Maso ng mag-isa. Dagdag pa niya habang napaliit ng tingin sa kanya na pero ang ibig ko sabihin, kung may makakagawa man nito.
Iyon ay si Sesolrang, ang nag-iisang lobo na nakaligtas sa hindi mabilang na mga labanan. Habang nakatingin ito sa ating bida, sinabi pa niya sa isip na sa totoo lang, hindi lang kaaway ng Dongbang House si Jiang Maso, isa siya sa amin. Hindi dapat siya humihingi ng pabor sa akin. Napangiti si Lady Luju at sinabi pa sa isip na gayon paman. Isa akong branch master ng Housek. Mabilis niyang kinuha ang tasa ng alak na sinabi pa sa isip na walang anumang libre. Habang nakatingin ang ating bida, sinabi sa kanya ni Lady Luju na sige. Sasabihin ko sa iyo. Sabay inom ni Lady Luju ng alak, tahimik ngunit mabigat ang kanyang galaw habang pinapatunayan ang bigat ng kanyang desisyon. Pagkatapos, malakas niyang ibinagsak ang tasa sa lamesa, dahilan upang umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng tahimik na silid. Tinitigan ni Lady Luju ang ating bida ng may seryosong ekspresyon. Bago mahinahong nagsalita, ngunit ang impormasyon tungkol kay Jiang Maso ay hindi mura. Sa kanyang tinig, malinaw na hindi lamang ito usapin ng kaalaman, kundi may kapalit na mas mabigat na hinihingi sa likod ng bawat sagot na ibibigay niya. Matapos matanggap ng ating bida ang impormasyon, agad siyang tumungo sa lokasyon na ibinigay ni Lady Luju. Pagdating niya roon, agad na pinaslang niya ang mga yunok na humaharang sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad, at makikita ang isang yunok na ito na nanginginig ang katawan, bakas ang matinding takot habang nakatingin sa mga napaslang niyang kasama. Sa nanginginig na boses, sinabi nito na huwag kang lalapit. Mas lalo pang nanigas ang hangin nang malakas na sumigaw ang taong nanginginig, bakas ang matinding takot sa kanyang boses. Sabi ko lumayo ka, ngunit sa kabila ng sigaw at takot, mabilis na sumugod ang ating bida papunta sa kanya. Tahimik ang kilos ngunit mabigat ang presensya habang unti-unting sumisikip ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa isang iglap, makikitang umangat sa hangin ang ulo nito. Habang ang natitirang katawan ay bumagsak sa lupa kasabay ng ulong bumagsak sa harapan niya sa gitna ng nakabibinging katahimikan. At tahimik na ibinalik ng ating bida ang kanyang espada. At seryosong tumingin sa gilid. At sa gilid niya isang bata ang nakita ang nangyari na natulala sa kanyang nasaksihan. Mabilis itong tumakbo habang sumisigaw. Natahimik lang na tiningnan siya ng ating bida habang papalayo. Tahimik na may kinukuha sa looban ng damit ang ating bida. At binuksan ang aklat na sinasabi dito na Jiang Maso, native of Gatcheong Haian. Ang tanging kapatid niyang babae ay naging katulong sa palasyo at nalasan hanggang sa mamatay. Sa hanggarang makapaghiganti, kinapan niya ang kanyang sarili at pumasok sa palasyo. Nagsanay siya sa demonic arts at niligpit ang kanyang mga kaaway sa politika. Sa pamamagitan ng malakas na galing sa martial arts, ginawa niyang pinaka-elite na puwersa ng imperyo ang Dongqiang, ginulo ang korte, pinaslang ang dating emperador, nagluklok ng isang bata sa trono, at ngayon ay humahawak ng walang limitasyong kapangyarihan. Pinaniniwalaang nalampasan na ni Jiang Maso si Deyangban, ang nangungunang martial expert ng pamilya ng emperador. Habang nananatili namang misteryo ang uri ng kanyang mga demonic technique. Gayunpaman, ayon sa Intel, ang kanyang teknik ay matututuhan lamang ng isang tao na hindi lalaki at hindi rin babae. Ang teknik na ito ay isang yin-based martial art na nangangailangan ng yang energy ng mga bata. Seryosong napasabi siya sa isip habang nakatingin sa aklat na isang martial art na sumisipsip sa yang energy ng mga bata. Dagdag pa niya na ganito pala katumpak ang impormasyon mula sa Housek. At naalala pa nito ang batang ito, na sinabi niya na isang bata? Mula kailan pa? Sinagot naman siya ni Pojong na mula siya sa pamilyang Jongga. Napalaki siya ng mata nang sabihin pa sa kanya ni Pojong na maging tito kanya. Magkaharap sila na sinabi pa na yan ang kabayaran para sa impormasyon tungkol kay Jiang Maso. At pagkatapos maisip niya yun agad na tiniklop niya ang aklat. Itinago niya ang aklat sa loob ng damit na sinabi niya na tito pala ha. Dagdag pa niya habang nakatingin sa palasyo sa unahan niya na napakataas na presyo niyan. Makikita ang silid ng palasyo. Isang bata ang nakahandusay sa sahig butot balat sa ibaba ni Jiang Maso. At sinabi nito na napakawalang kwenta. Kahit na nasa akin ang trono, hindi ako maaaring maging emperador. Sinabi pa nito na at kahit gaano pa karaming bagong bata ang dumating, ang mga larwang dala nila ay nakababagot na para sa akin. Dagdag pa nito na mas kapanapanabik pa ang pakikipaglaban kay Dongbang Qianhu. Napalaki ang mata nito nang may isang boses na narinig na Jiang Maso. Naglalakad ang ating bida papunta sa kanyang harapan. At napasabi ito nang makita siya na ikaw.
Sinabi naman sa kanya ng ating bida na matagal tayong hindi nagkita. At dito na po nagtatapos ang ika-52 kabanata. Ika-53 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatayo ang ating bida sa harapan ni Jiang Maso, mabigat ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahan niyang binunot ang kanyang espada, kasabay ng malamig na tunog ng talam na lumabas mula sa kaluban. Seryosong napatingin si Jiang Maso sa ating bida, tahimik na sinusukat ang presensya at intensyon nito. Ilang sandali pa, napahinga siya ng malalim bago bahagyang yumuko ang kanyang ulo, na tila may naunawaan o naalala sa harap ng taong kaharap niya. Pagkatapos ay bigla siyang malakas na tumawa, ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa paligid. Nanatiling seryoso lamang ang ating bida na nakatingin sa kanya. Ngumiti si Jiang Maso habang may madilim na tingin sa kanyang mga mata, tila minamaliit ngunit sinusuri rin ng taong nasa harapan niya. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, mukhang may napulot kang kung anong magaspang na martial arts kung saan-saan. Agad na pinalabas ni Jiang Maso ang kanyang espada, at sa paggalaw nito ay tila isang ahas na bumabaluktot sa hangin, mabilis, mailap, at mahirap basahin ang direksyon ng bawat galaw. Tumayo si Jiang Maso at dahan-daang naglakad papunta sa ating bida, bawat hakbang ay mabagal ngunit mabigat ang presensya. Habang papalapit siya, unti-unting naglalabas ang kanyang katawan ng maitim na enerhiya na tila kumakalat sa paligid, dahilan upang lalong bumigat at lumamig ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Mariing diniin ni Jiang Maso ang kanyang paa sa sahig. Habang naglalabas ng mabigat na presyon ang kanyang maitim na enerhiya, malamig niyang sinabi, kung gayon, tingnan natin kung hanggang saan ang narating mo. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod patungo sa ating bida. Tumalon sa ere at naghandang ihampas ang kanyang espada. Mariing nakatingin ang ating bida kay Jiang Maso habang nasa ere, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mula sa ere, nagpakawala si Jiang Maso ng magkakaugnay na tila mga ahas na rumaragasa patungo sa ating bida. Ibinuka nito ang bunganga at makikita ang mga pangil ng mga ito habang nakatayo lang ang ating bida, hinihintay ang mga ito. Masayang sinabi pa ni Jiang Maso na nag-evolve na ito tungo sa isang dragon blade na may kasamang force key. Maiiwasan mo pa kaya itong muli sa pagkakataong ito? Tahimik lang ang ating bida na sinagot ito na force key, ha? Anong kalokohan ito? At makikita ang paa ng ating bida na naghandang tumalon. At sa isang iglap na wala siya sa kanyang kinakatayuan. Nagulat naman si Jiang Maso sa kanyang nakita tila hindi makapaniwala. At napasabi pa ito habang mabilis na sinugod ng ating bida ang mga ahas nito na nababaliw na ba siya? Sumugod siya sa loob ng force key. Seryosong napasabi naman ng ating bida sa isip na gaano karaming essence ba ang nilamon niya, hindi ka panipaniwala ang dami ng kanyang internal energy. Dagdag pa niya sa isip habang malaking ibinuka ng ahas ang bibig nito sa harapan ng ating bida na ngunit ang tunay na kang ay makakamit lamang kapag ang isip, lakas, at espiritu ay nasa ganap na pagkakaisa. Ang namamagang balto ng key na ito ay imposibleng maging tunay na force key. Sinabi pa niya sa isip habang may dumaan na hiwa sa leeg ng ahas na ang lahat ng pagyayabang na ito ay walang kwenta lang. At mapapabagsak din ng katulad ng iba, na makikita ang mga ahas na pinutol niya na parang isang puno ng mabilis. Nangangalit ang bibig ni Jiang Maso na napasabi ito na huwag mo akong patawanin. Malakas na sumugod ang ating bida kay Jiang Maso habang sinisigaw sa kanya nito na sinasabi mo bang narating mo na ang antas ng Sword Gang? Sumagot ang ating bida habang hinanda ang espada na ang iyong espada ay hindi man lang pumapantay sa mga barbaro ng Hilaga. Nainis sa kanya si Jiang Maso habang malakas na sinigaw na napakayabang mong hayop ka. Nagtagpo ang kanilang mga espada sa isang mabigat na banggaan, at sa sandaling iyon ay biglang sumabog ang puwersa sa paligid nila, na parang yumayanig ang hangin sa gitna ng sagupaan. Sa gitna ng bulwagan, parehong nakadiin ang mga talam habang pilit na sinusukat ang lakas ng isa't isa, at unti-unting bumibigat ang presyon sa pagitan ni Jiang Maso at ng ating bida habang nagpapatuloy ang kanilang matinding labanan. Ang alikabok sa kanilang kinatatayuan ay unti-unting nagkalat at tila kinakain ng puwersang sumasabog sa pagitan nila, habang ang hangin ay umiikot at nanginginig sa tindi ng banggaan. Patuloy pa ring magkadikit at nagdidikit ang kanilang mga espada, mariin at hindi nagpapatalo.
Habang si Jiang Maso at ang ating bida ay parehong naglalaban ng lakas at kontrol sa gitna ng umiigting na presyon sa paligid. Ang usok ay mabilis na kumalat palabas ng bulwagan, na parang tinutulak ng biglaang pagsabog ng enerhiya sa gitna ng labanan. Ang mga haligi ng bulwagan ay nanginginig ng husto, habang ang mga piraso ng kahoy at alikabok ay unti-unting nalalaglag sa gitna ng umuusok na paligid. Sa kabila ng pagguho at pagyanig ng estruktura, patuloy na nagbabanggaan ang mga espada ng ating bida at ni Jiang Maso. Bawat sagupaan ay lalong nagpapalakas sa rumaragasang enerhiya sa loob ng bulwagan. Mariing nakatingin si Jiang Maso sa ating bida, bahagyang nangingibabaw ang inis sa kanyang ekspresyon habang patuloy ang pagtutunggali nila. Sa kanyang isip, sumagi ang pag-aalinlangan na ang taong ito, paano niya narating ang ganitong antas ng martial arts. Napangisi ito na sinabi pa sa isip na pero hindi ako nag-iisa rito. Pagkatapos ay malamig siyang nagsalita sa ating bida, hangal. Naglunsad ka ng sorpresang pag-atake at pagkatapos ay nagpakawala ng ganoon katinding aura. Sinabi pa niya habang seryosong nakatingin ang ating bida na sa gulat na dulot niyan, ang mga mandirigma ng Dongchang ay darating na anumang sandali. Sa totoo lang, hanga ako. Naging ganyan kakalakas sa loob lamang ng 3 taon. Dagdag pa ni Jiang Maso habang napangiwi ng mukha na pero ang kailangan ko lang gawin ay magtiis. Daragsa rin ang mga tauhan ko maya-maya. Seryoso ang mukha ng ating bida na sinabi niya dito na at pagkatapos ay uubusin ko lang silang lahat. Dagdag pa niya na sa pagtingin ko sa iyo, nauunawaan ko na ngayon. Kung gaano ako kahina noon. Sa totoo lang, ang mga mandirigmang gaya mo ay nagkalat lang at madaling mahanap sa mundo ng martial arts. At kung ang mga mas mahihina naman ang dudumag, anong pagkakaiba ang magagawa nito kahit gaano pa sila karami? May inis sa mukha ni Jiang Maso na sinabi sa kanya na huwag kang magyabang. Sinagot naman siya ng ating bida habang nanginginig ang espada nito na pero sinong nagsabing nagyayabang lang ako? Makikita ang kanilang mga espada na magkadikit ang talam. Parehong pilit na pinipigilan ang isa't isa sa gitna ng matinding puwersa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jiang Maso sa kanyang nakita. Unti-unting bumabaon ang talam ng ating bida sa espada ni Jiang Maso, na tila unti-unting nilalampasan ang tibay nito. Napangiwi ng mukha si Jiang Maso na napasabi na hindi ito maaari, dinadaig niya ang kiko. Seryosong sinabi pa ng ating bida sa kanya na ang martial arts na kulang sa pagkakaisa ng isip, lakas, at espiritu ay wala kundi isang walang laman na balat lamang. Sabay na malakas na hainiwo niya ang espada ni Jiang Maso at ang kamay nito. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Maso habang makikita ang gulat nito na pinagmamasdan ang kanyang kamay na naputol hawak ang espada. Mariin na nakatingin ang ating bida sa kanya. At isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Jiang Maso. Ang sigaw nito ay mapapakinggan sa buong silid. At ilang sandali pa makikita ang kamay nitong naputol sa sahig at ang kanyang espada. Agad na napahawak sa brasong naputol si Jiang Maso habang napaluhod sa kanyang unahan. Pinagpapawisang sinabi sa isip ni Jiang Maso na hindi maaari, nalampasan niya ang aking internal energy. Nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinasabi na hindi ka panipaniwala. Naglakas loob kang magsalita tungkol sa sword kang sa antas na yan ng iyong kakayahan. Nakakahiya naman. Gaano kaya karaming tunay na mandirigma ang namatay sa ganitong hilaw na teknik? Naglakad siya papunta kay Jiang Maso habang sinasabi niya na hindi ka man lang karapat-dapat na kausapin. Mamatay ka na lang. Agad na nanginginig na sinabi sa kanya ni Jiang Maso na sandali lang. Hinawakan ng ating bida ang kanyang espada habang sinisigaw pa ni Jiang Maso na pakinggan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ano ang gusto mo? Kapangyarihan, salapi, babae. Habang papalapit siya, masa desperadong sinabi pa ni Jiang Maso na tama. Lilinisin ko ang pangalan mo bilang isang traidor. Pati ang mga paratang laban kay Dongbang Chinhu ay babawiin ko rin. Napaupo ito habang hawak ang naputol na braso na sinabi pa sa ating bida na hindi. Gagawin kitang emperador. Tumigil sa harapan niya ang ating bida habang sinasabi pa ni Jiang Maso na kaya pakiusap, patawarin mo ako. Tahimik lang na nakatingin ang ating bida sa kanya. Pinagpapawisang sinabi naman ni Jiang Maso sa isip na kailangan ko lang mag-ubos ng oras. Kailangan kong makatagal hanggang sa dumating ang mga mandirigma. At nagsalita ang ating bida na sinabi niya na sige, lisan na.
Napakunot ang kilay ni Jiang Maso na nakatingin sa kanya habang sinasabi pa ng ating bida sa kanya na gaya ng ginawa mo sa akin noon. Kung maiiwasan mo ang aking sword chi, paliligtasin ko rin ang buhay mo. Isang hampas lang. Kung maiiwasan mo ito, hahayaan kitang mabuhay. Dahan-dahan na tumayo si Jiang Maso na sinabi sa kanya na talaga. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa kanya, huwag mo akong piliting ulitin ang sarili ko. Napangisi si Jiang Maso na sinabi niya na sige, maniniwala ako sa sinabi mo. Dagdag pa nito sa kanyang isip na hangal. Ito ang bagay na pinakakumpiyansa ko. Ang aking light foot technique, na mabilis na tumakbo si Jiang Maso palayo sa ating bida. Nakangisi ito na sinasabi pa sa kanyang isip na sa oras na ito, dapat ay nasa labas na ng palasyo ang mga mandirigma ng Dongchang. Pagsisisihan mo ang kahangalang ito. Sinabi pa ni Jiang Maso habang naghanda na ang ating bida na tirahin siya, na napakaswerte. Nabulag siya ng sarili niyang lakas. Gaya ko noong una, nakangising sinabi pa nito na hindi niya inaasahan na aabot ako sa ganito kalayo ng ganito kabilis, di ba? Tinira na siya ng ating bida habang sinasabi pa ni Jiang Maso sa kanyang isip na mula sa distansyang ito, hindi siya makakapagpakawala ng sword ki. Nagulat ito na napasabi pa na bakit siya gumagalaw ng patagilid? Hanggang sa bumaliktad ang ating bida na napasabi pa si Jiang Maso na bakit. Mula sa malayo makikita ang katawan ni Jiang Maso na nahati sa dalawa na bumagsak agad sa lupa. Dahan-dahan na naglakad ang ating bida sa naputol na katawan nito. At tahimik na tiningnan niya ito. At sinabi niya sa isip habang makikita ang mukha ni Jiang Maso na akala ko ay mas malakas siya. Pero sa tingin ko ay hiram na lakas lang yun, pinalaki sa pamamagitan ng pagnanakaw. Isiping ang isang tulad nito ay nakawasak ng isang buong angkan. Nagpatuloy na siya sa paglalakad na sinabi pa niya sa isip na umaasa akong may makukuha tungkol kay Rime sa pagsubaybay kay Jiang Maso. Pero wala akong nakuha, napatigil ang ating bida sa paglalakad. Nakaharang pala sa kanya ang mga sundalo ni Jiang Maso. Tahimik ang mga ito na nakatingin sa kanya ng seryoso. Habang tahimik din siya na nakatingin sa mga ito. Sinabi niya sa mga ito na patay na si Jiang Maso. Kung hindi kayo susugod, hindi ko kayo papatayin. Napasabi naman ang mga ito na hindi maaari. Patay na si Ganggang. Ang halimaw na yon, kung ganoon, ang ibig sabihin niyan. Napasabi pa ang mga ito sa isip na kung mapapatay ko lang ang taong yan. Kung mabibihag ko lang siya. Humawak sa kanilang espada na sinabi pa sa isip na kung ganoon, mapapasa akin na ang posisyon ni Ganggang. Sinabi ng ating bida sa kanila na mukhang hindi niyo ako hahayaang makaalis ng tahimik. Nakatingin ang mga ito sa kanya na sinabi pa na kayo ang may gusto nito sa sarili niyo. Napakunot ang mga kilay nito nang makita nila ang ginagawa ng ating bida na napasabi pa na ano yan. Sinabi naman sa kanila ng ating bida habang isang pulang bilog na enerhiya sa kanyang dulo ng espada ang makikita na tila isang buwan na huwag ninyong sabihin na hindi ko kayo binalaan. At dito na po nagtatapos ang ika-53 kabanata.